So for every 12,000 kilometers dapat nagpapalit na po tayo ng coolant. Pero dun sa Odo ko, 22,886 na. So need na po nating magpalit ng coolant. Ang gagamitin po natin sa pag-change ng ating coolant ay yung Yamaha brand, yung stock po sa ating mga motor. So may anti-freeze, anti-rust po ito. At saka subok na po ito talaga sa motor natin. Now, kailangan din po natin ng pamihit. Hanggat maaari po yung may number 8, saka yung alley wrench, kailangan din po natin yan. Saka Phillips screw. So, ang unang step po na dapat natin gawin ay tanggalin yung flarings natin sa kaliwang bahagi ng motor at sa kanang bahagi ng motor. Ipapakita ko po in a step by step yung process para makita nyo kung paano tinatanggal. Ang plastic rivet po ay tinatanggal sa pamamagitan lang po ng pagsundot at saka nyo po hahaltakin. So marami po ito sa NMAX sa ilalim. Doon din po sa may harap ay marami. So tatanggalin po natin siyang lahat. Kapag natanggal na po natin yung flarings, ang susunod naman po ay tatanggalin natin yung lagayan ng excess coolant. Nasa may ilalim po ito. So meron po siyang tornilyo, tatanggalin lang po natin siya. So meron pong lock yung rubber nito na nakakonect sa ilalim at saka sa ibabaw. So tatanggalin po natin yung lock para mahatak natin yung rubber. Kung mapapansin po natin, maitim na yung ating coolant. So ang gagawin po natin dito sa lagayan ng excess na coolant ay huhugasan po natin siya gamit ang Joy. So pagkatapos po natin siya hugasan ay ibibilad po natin siya at patutuyuin. Now ang atin naman pong tatanggalin ay yung ating radiator cover. So pinalitan ko po ito ng stainless na alley wrench. So gagamit tayo ng 8mm para buksan yung air drain bolt ng coolant natin. So ito yung pinipihit para bumaba yung coolant at syempre pag nagpapalit din tayo para yung coolant ay siguradong umabot sa makina natin. So dito lumalabas yung hangin. So sa ilalim meron tayong tinatawag na drain ng coolant. So pipihitin din po natin ito. 8mm din to, nasa ilalim po siya malapit sa tambucho. Ang next naman po ay tatanggalin natin yung screw sa ilalim ng radiator natin para ma-drain yung ating coolant. Tatanggalin din po natin yung pinaka-cover ng coolant natin kung saan sinasalin yung coolant para matanggal po yung mga excess na coolant sa loob ng radiator. So mapapansin nyo po, pag pinipiga ko yung hose, ay may lumalabas pa rin coolant. Antayin lang po nating ma-drain. So lalaban po natin yung takip ng coolant natin, pati yung sa ilalim, para malinis po na mabuti at saka po natin siya patitiyuin.
So tatanggalin po natin yung hose sa ilalim para ma-drain yung coolant. So gumamit po tayo ng blower para ma-drain yung excess natin na coolant. Tapos, ito po yung tornilyo nung drain bolt ng coolant natin sa ilalim ng makina. Ibabalik na po natin siya. In-air blower po natin yung ating mga nilaban para siguradong wala pong tubig na matitira. So ibabalik na po natin yung plastic na lagayan ng excess coolant sa ilalim ng ating tapakan. Now ibabalik na rin po natin ngayon yung ating hose sa coolant. Gamit po tayo ng pliers. Bolt din po ng drain plug ng coolant natin, ibabalik natin. So isalin na po natin yung ating coolant. So, isang reminder po, dapat yung coolant natin ay tatapon dun sa may air drain sa kabilang side ng motor natin. Indicator po iyon na yung coolant natin ay nakaabot na hanggang doon sa may makina natin. Pag hindi po kasi siya umabot hanggang sa makina natin, ibig sabihin po nun mag-overheat po yung motor natin. So, ibig sabihin po pag tumatapon, puno na po yung nasa makina at wala pong hangin. So, pwede na po natin siyang i-close. So, dagdagan lang po natin yung coolant na kulang para po siguradong sakto yung laman ng radiator natin. Now, salinan po natin ng coolant yung sa ilalim po nung foot pedal natin na container, yung lagayan ng excess. Dapat po ganito yung level lang, hindi po dapat punong-puno. So, hindi ko na po ipapakita kung paano ibalik yung ating mga play rings. So, testingin po natin ngayon yung ating makina kung mag-overheat ba pag pinaandar. So, makikita nyo po na okay siya at gumagana po ng tama yung coolant natin.